Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Sangguniang barangay election results ng North Poblacion inilabas na. Reading of honors sa MNCHS isasagawa na. Tutukan ng isang live balita. Leila de Lima pansamantalang pinalaya. Pinakabatang jet ski racer ng Pinas, kilalanin. At update sa buhay ni Taylor Swift, tutukan. Magandang araw mga kababayan. Kayo nanonood sa Kabalita, ang kabalikat nyo sa pagbabalita. Serbisyong totoong tatatak sa inyong mga utang. Ako po si Nino Angelo B. Aranton. At ako naman si Zian A. Sambalon. Simulan na natin ang pagbabalita. Resulta ng Sangguniang Barangay Election sa North Poblacion ay inilabas na. Kung sino mga nanalo, ating alamin sa pag-ulat ni Jillian Gutozal. Mainit ngayon ang labanan sa Sangguniang Barangay dito sa North Poblacion, kung saan kaliwat kanan ang suporta ng mamayanan sa kanilang napiling kandidato. Nanatili kayon sa pwesto ang ating punong barangay na si Emmanuel Felix Pupos, na kung saan nakakuha siya ng 1,973 boto. At sa barangay Kagawad naman ay nangingibabaw si Edmond Bosotros na nakakuha ng 1,574 na boto. At sumunod naman nito si Joseph Pamisa na nakakuha ng 1,455. At sa mga barangay Kagawad naman na naihalal sa posisyon ay sina Alan Barcelona, Hilin Pilin, Francisco Pupos, Rafael Lago at Nilo Ochigi. Yan lang ang balitang lokal. Balik sa iyo, Zian. Para sa ating balitang pamparalan, Medina National Comprehensive High School isinagawa ang kanilang kauna-unahang Reading of Honors para sa taong 2023 to 2024. Umani ng iba't ibang reaksyon ang mga mag-aaral sa kanilang nakuhang parangal. Para sa live balita ay nag-uulat si Alrish May Jerezon. Alrish, ilang mga mag-aaral ba dyan sa MN ang nakatungtong sa ating entablado? May humigit kumulang 200 na mag-aaral po ninyo na nakaakyat sa ating entablado upang kunin ang kanilang iba't ibang certificates. Ngayon ay mag-i-interview ako na isa sa mga mag-aaral upang tanungin kung ano ang naramdaman niya sa resulta sa kanilang markahan. Miss, ano po ang naramdaman mo sa pag-akyat mo sa ating entablado? Nakaramdam ako ng kaba at of course excitement nung nakaakyat ako doon. Ano ang masasabi mo sa mga kapwa mag-aaral mo na sadly hindi nakatungtong sa honors? Malapit naman sila nakatungtong. Para mag-try hard lang sila para sa next na quarter, especially yung mga malapit na talagang makapunta ng honors pero 1 point off lang. Yan lang po. Balik sa'yo, Ninyo. Salamat, Alrish. Para sa Balitang Nasyonal, Leila de Lima pansamantalang pinalaya sa kulungan. Ano kaya ang dahilan? Malalaman natin yan sa pag-uulat ni Liza Caligo. Matapos sa 7 taong pagkakabilanggo, binigyan ng Muntinlupa City Regional Court ng pagkakataon si dating Senador Leila de Lima na makalaya sa pamamagitan ng isang piyansang nagkakahalagang 300,000 piso. Ani ng desisyon sa korte? Ngayon ay pansamantalang malaya na si De Lima sa presinto, ngunit may mga papeles pa siyang dapat aasikasuhin bago tuloy ang maturing ng tunay na malaya. Balik sa'yo, Sian. Salamat, Melissa. Huwag kayong umalis. Magbabalik pa ang kabalita matapos ang ilang mga patalastas. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Kaya moms, mag-3 pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag-Bonakid Preschool 3 plus. Batang may laban! Bato.
Bato, bato, pick! Bagyo, para kainin mo na. Ito, ipo! Uy, laspita na. Bato, pick! Tara, Vita. Nagbabalik po ang Kabalita! Para sa sports, kilalanin natin ang 17 taong gulang na Pinoy na naging world champion sa 42nd Jet Sports Boating Association World Finals sa Amerika. Ang sports news sa pag-ulat ni Jaya Ochigi. Sa edad pa lamang na 17, gumawa na ng dangal sa kanyang sariling pangalan sa sport na jet ski ang grade 12 student na si Anton Nicolas Ignacio. Siya ang nagkampiyon sa 42nd Jetsport Boating Association World Finals sa Amerika. Sa 400 na riders sa iba't ibang bansa na nagtagisan, siya ay nakapagtala ng perfect score na 180 points at ang pinakabatang nagwagi sa International Watercraft Racing Event. Ang magulang ng nasabing binata, proud na proud sa naabot ng kanilang anak. Ang pagkapanalo daw ni Anton ay alay niya para sa ating bansa at sa kanyang kasamahan sa jet ski team. Yan lang ang ulat. Balik sa iyo, Zian. Para sa ating showbiz balita, may updates tayo tungkol sa buhay ni Taylor Swift. Sino na kaya ang bagong kasintahan ng artista matapos maghiwalay sa kanyang longest ever partner na si Joe Alwyn? May pagbabago rin ba sa network ng nasabing singer-songwriter? Para sa ating showbiz balita, Chris Thomas Populario, pasok! Matapos ang iwalayan ni Taylor Swift at ng kanyang longest ever na si Joe Alwyn, ang tanong na kararami, sino na naman ang susunod na gagawa niya ng album? Sa kasalukuyan ng jowa ng singer-songwriter na si Taylor Swift ay ang NFL football player na si Travis Kelce. Maobserbang open ang dalawa sa kanilang relationship, paminsan-minsan ay makikita si Taylor Swift sa mga laro ni Travis Kelce, nakasuporta at minsan nga'y nag-aawit pa ng kanta para sa isang special performance. Sa iba pang balita sa buhay ni Taylor, ilang araw matapos mag-release ng kanyang re-recording ng 1989, tinagurian ng billionaire ang nasabing singer. Dahil ito sa kanyang fast-selling concert ngayon na Eras Tour, kung saan inadala niya ang kanyang manonood sa paglalakbay niya sa nag-iba't ibang era sa buhay niya. Nakatulong din sa pag-abot ng billionaire status na ito ang release ng re-recording ng 1989, kung saan ito ay ang may pinakamataas na bilang ng pre-order sales sa loob ng kanyang entire career. Kaya lang ang chismis sa araw na ito, balik sa'yo, Ninyo. Yan lang po ang balita sa araw na ito. Muli, kami ang Kabalita, ang istasyong presko at totoong balita ang pinuputak. Sa amang sulok ng mundo, kami magbibigay ng serbisyong totoo. Muli, ako si Ninyo Angeline.